نور يجدد في المدى. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil salin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa Islam, nandito naman po tayo para magbigay ng Islamikong pagpapayo patungkol ito sa tagapagmana ng Islam. Ang tinutukoy dyan mga kapatid ay tayo. Kapag ikaw nagsabi ng La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kailangan manindigan ka. Kapag ikaw nanindigan, ibig sabihin yan, tagadala ka na ng reliyong ito. Kailangan natin mga kapatid ng tagapagmana para ilipat na naman natin ang ating natutunan sa Islam. At alam naman natin, ito ay walang katumbas. Bagkus mas matimbang pa ito sa kayamanan at kaalaman na natutunan natin. At ang mga pamana natin sa sunod na lahi, mga kapatid, ay katulad din yan ng pamilya. Na isang anak na tinuturuan ng isang magulang ng kanyang mga tradisyon, kasaysayan, o kaya mga karunungan ng kanilang lahi, o kaya kanilang kultura. O kaya katulad din ng isang komunidad na mayroong mga tagapagturo, mayroong mga matatanda sa kanila, o kaya mayroong mga tagapagsalaysay ng kanilang kasaysayan. O kaya meron ding mga tinatawag nating agham o kaya mga edukasyon, mga kapatid. May mga guro, may mga scholar, mga dalubhasa, meron tinatawag nating mananaliksik na nagpapatuloy sa pananaliksik ng kaalaman. O kaya meron mga espiritual o mga reliyosong tao na meron siya mga disipulo o mga alagad na kanyang tinuturuan, tumatanggap sa kanya, at kaya nagiging pamana na ito sa mga tao. Ganun na ganun po tayo mga kapatid. Kapag ikaw meron ng Islam, reliyong Islam, meron ka ng kaalaman, dapat i-feel mo yan, dapat maramdaman mo yan ang pananagutan natin bilang mga Muslim kay Allah subhanahu wa ta'ala. At alam naman natin, ang kaalaman at mabuting gawa ay dala-dala ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, "Walladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal ala dini kullihi wa kafa billahi shahida." Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala mga kapatid sa banal na Quran, siya ang yaong nagpadala ng kanyang mensahero, dala ang patnubay at totoong relihiyon upang ipapalitaw ito sa lahat ng mga relihiyon, at sapat na si Allah bilang saksi. Kaya pagkasabi ng Allah subhanahu wa ta'ala dito mga kapatid, dala ng mahal nating propeta ang patnubay at ang totoong relihiyon. Meron nga sa tafsiri, ang patnubay, yun po ang kaalaman. Ang totoong relihiyon, yun po ang mabubuting gawa. Kaya dahil doon sa na yun mga kapatid, itong mga natutunan natin, mga patnubay, o mga kaalaman, dapat meron tayong ililipat na naman natin sa sunod na lahi mga kapatid. Kaya po, nagtuturo talaga tayo pinapaabot natin ang Islam sa mga hindi Muslim o kaya sa mga gustong matuto ng reliyon natin. Dapat meron tayong kasi nga merong mga, tingnan mo, merong isang tao, sabi niya, aanhin kong kayamanan, tapos hindi naman ako maalala. Subhanallah, gano'n na mag-iisip nila . Tayo,
Hindi tayo ganun mag-isip. Ang ating pinapaabot natin ang Islam para maalala tayo sa kabilang buhay. Kasi nga sa kabilang buhay, kailangan natin ang mga mabuting gawa. Kaya ang pagmamalasakit natin sa kapwa, mga kapatid, na gusto natin siyang magabayan. Kung anong nararamdaman mo sa iyong sarili, ay dapat mo ring i-share sa kanila na gusto mo maligtas. Kaya tinuturuan mo sila sa tamang landas. Dahil sa ginawa mo na yan, mga kapatid, sila ay makikinig, sila susunod sa iyo, meron ka ng tagapagmana ng Islam. Lalo na ang anak mo, tinuruan mo ng Islam, natuto, sumunod sa Allah, nagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala, meron ka ng gantimpala. Yun ang tinutukoy dito, mga kapatid. Ini-encourage tayo ng Islam na gumawa ng mga bagay para magkaroon tayo ng tagapagmana, para magkakaroon tayo ng reward kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang mga sumunod kay Prophet Muhammad Salam, ang sumunod pagkatapos ng propeta, sumunod sa mga tabiin, o ano pa dyan, mga kasunod ng mga lahi niyan. Lahat yan humahangad ng gantimpala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil doon, mga kapatid, nagkaroon sila ng mga tagapagmana. Tayo yun. Tayo, bilang mga tagapagmana, kailangan din natin na mayroong sasunod sa akin. Mayroong mga kasunod na lahi na maggagabay, na susunod na lahi na tumatahak sa matuwid na landas ng Islam. Kaya sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid, ihdina siratal mustaqim, siratal ladina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Sinabi dito, sinabi ng Allah, patnubayan mo po kami sa landas na matuwid, landas ng mga yaong ipinagpala mo sa kanila, hindi sa kapuutan ang nasa kanila at hindi sa mga nangangaligaw. Kaya mga dyan sa pagkasabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na lagi nating binabasa sa Suratul Fatiha, ito mga kapatid, na merong naghumihingi ng gabay. Tayo yun humihingi ng gabay, araw-araw yun. Kailangan maipaabot yun sa sunod na lahi. Ang itong duan na ito, na merong magsasabi rin ng ganun. Subhanallah. Napakaganda ng katuruan ng Islam, mga kapatid, na hindi tayo tinuturuan na magiging maramot sa kaalaman. Pagsabi ng ganun, malaking bagay na yun na meron kang ipinunla, na meron kang nang aanihin. Kung walang aanihin, basta meron kang ipinunla, okay na yun. Kasi nga, ito ang natin, kahit nasa digital world na tayo, mga kapatid, may mga computer na, kompleto na, may mga data storage na, hindi pa rin natin yan maasahan. Kailangan meron pa rin tayong mga tagapagmana, na merong nag-aaral ng Islam, merong nanindigan sa reliyong Islam, merong tagapagtanggol ng ating relihiyon. May tao talaga, nagsasalita talaga, mayroong pakiramdam talaga, hindi mga digital world. Kasi nga kapag digital world, wala namang pakiramdam yan. Wala namang emosyon yan. Kahit nasa loob yan yung kaalaman, hindi pa rin yan mailabas. Kaya kung tao'y tinuruan mo, kapatid, tinuruan mo sila, nagbabasa kayo ng Quran, una-una sa pagtuturo, ikaw rin ang makaka-benepisyo. Ikaw rin ang unang makinabang ng iyong kaalaman kasi nga nagiging dalisay yan sa iyong sarili. Kaya dahil doon, mga kapatid, yun, ang kaalaman at ang karunungan, mga kapatid, ay para yan sa bagong henerasyon. Kapag ikaw natuto dito sa ngayon, dapat isalin mo naman yan. Ipagkatiwala mo ang kaalaman para po magpatuloy sa sunod na lahi. Allahu Akbar. Para maalagaan din nilang kaalaman. Para maituring nilang kayamanan ang mga karunungan na natutunan nila sa Islam. Natutunan nila sa mga naunang mga tao. Kaya hindi talaga kapuri-puri ang tao nagtuturo tapos
Ayaw niya, ay, matuto. Ayaw niya magsalita. Gusto niya siya lang magsalita. Minamali niya iba. Gusto niya siya lang ang tama. Mali talaga. Hindi dapat gawin niyang isang tunay na mga manampalataya. Dapat maging masaya ka na dumami na ang tagapagturo ng Islam, na marami nang nagbibigay mga tagapagpayo sa katotohanan, sa matuwid. Dapat maging masaya ka, kapatid. Hindi nagagalit ka, naiingit ka, na ayaw mo masatawan. Subhanallah. Mali po yan. Ang kaalaman at karunungan, basta ipinahagi mo, ay lalago po yan, kapatid. Dadami ang mapapakinabangan ng mga sunod na lahi. Ganun po tayo mag-isip. Hindi tayo mga maramot sa kaalaman na gusto mo lang, ikaw lang ang matuto. Gusto mo, ikaw lang ang maalam. Gusto mo, ikaw lang sheikh. Hindi ganun, mga kapatid. Ang mga tinuturuan mo, dapat ini-encourage mo yan sila na balang araw kayo rin ang tatayo. Kayo rin ang magsasalita sa harap ng mga tao. Kayo rin ang maggagabay sa sunod na lahi. Kasi yun po ang ating pamana sa mga sunod na lahi. Kaya tingnan nyo sa hadith dito, mga kapatid, na sinabi ng mahal nating Propeta Wassalam, na inulat ni Kathir bin Qais, na umupo ako kasama ni Abu Darda sa masjid sa Damascus, ay may dumating na lalaki at saka nagsabi, "O Abu Darda, tunay na ako dumating sa iyo mula sa lungsod ng mensahero ng Allah SAW." Ibig sabihin sa Madina, Alipay Madina, pumunta doon sa masjid sa Damascus. Sabi niya, para sa adit na umabot sa akin na ikaw raw ang sumasalaysay hinggil sa mensahero ng Allah SAW. Hindi ako naparito dahil sa ibang pangailangan. Siya ay nagsabi, narinig ko ang mensahero ng Allah SAW na nagsasabi, ang siyumang tumahak ng landas para hangarin roon ang kaalaman, hanapan rin siya ng Allah ng isa sa mga landas ng paraiso. Allahu Akbar. At ang mga anghel ay talagang ilalagay ang kanilang mga pakpak bilang kaluguran sa humahangad ng kaalaman. At ang katotohanan, ang maalam ay kaysa katotohanan, ang maalam ay sadyang pinagdarasal ng kapatawaran para sa kanya ng sino man ang nasa kalangitan at ang sino man nasa kalupaan at ang balyena na nasa ilalim ng tubig. At kahigitan ng maalam kaysa tagasamba ay kagaya ng kainaman ng gabi ng kabilugan ng buwan kaysa lahat ng bituin. At ang maalam ay tagapagmana ng mga propeta. Iluluwa ko. Ito pala, mga kapatid. Tagapagmana ng mga propeta. Natututo sila ang mga propeta, walang dalang mga kayamanan. Wala silang dalang mga persa. Ang dala po nila kaalaman. Kaya kung sino man ang nakakuha ng ganito ay talagang nakakuha ng napakalaking parte dito sa mundo. Kaya kung ikaw natuto, mga kapatid, ng reliyong Islam, ikaw po ang pinakamalaking nakuha dito sa mundo. Kasi nga, kaya ang mga mana ng mahal nating Propeta Islam, dapat angkinin nyo yan. Kasi yan ang pinakamalaki kaysa iba. Napakaganda ng ating religion, mga kapatid. Kailangan ituro mo rin yan sa iba. Kung kapag ikaw natuto na, ikaw na nagsasalita ka na sa harap, magandang yan, pero huwag kang magkait din sa iba na natuto. Kapag natuto sila, pasalamat ka, maging masaya ka, meron na palang kasunod mo, meron ka na tagapagmana. Allahu Akbar. Kaya meron din dito kasi utos yan ng Allah, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhar rasul, balligh ma unzila ilayka min rabbik wa in lam taf'al fama ballagta risalatah wallahu yasimuka minan nas innallaha la yahdil qaumal kafirin. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran,
o mensahero, ipaabot mo ang anumang ibinaba sa iyo mula sa iyong Panginoon. At kung hindi mo naman ginawa kung ganon, ay hindi mo ipinaabot ang kanyang mensahe. At si Allah ang tagapagtanggol sa iyo mula sa mga tao. Tunay na si Allah hindi pumapatnubay sa mga taong mapagtakwil. Kaya dahil sa utos na yan, sumusunod lang tayo mga kapatid. Kailangan ipaabot din natin ang kaalaman. Alam nyo, mayroong description si Allah subhanahu wa ta'ala dito. Isa sa mga pinakamagandang paglalarawan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga natututo at sa mga nagtuturo. O kaya ang mga Muslim sa kapwa nila Muslim. O kaya ang mga gumagabay at sa mga nagabayan. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid, napakaganda sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghlada fastawa ala suqihi yu'jibul zurra'a liyaghira bihil kuffar. Kasi sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid, na sa paghalimbawa dito sabi niya, para bang tanim na nagpausbong ng bahagi nito. Katulad ng isang damo. Kita yung damo, mga kapatid. Nagpausbong siya ng ibang niyang kabahagi yun. Parang mayroon siyang, parang may buto siya, pero nakakunik yan, nakaugnay yan sa kanyang katawan. Tapos, nang bumaba doon sa lupa, nagiging siya na lumago, subhanallah. Nagkaroon siya ng ugat, nagkaroon siya ng sarili niyang tagway, nagkaroon siya ng sariling mga dahon, at tumibay at pagkaraan, tumindig sa kanyang tagway. Subhanallah. Ganun na ganun, mga kapatid, yung description ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ganun dapat tayo. Inalagaan mo muna hanggang tumindig na siya. Yun, tumindig na siya sa kanyang tagway, ibig sabihin tumindig na siya sa kanyang sarili. Hindi napuputol yan ang kanya ang parang parang stem niya rin napuputol din yan kasi nga nagiging sarili na siyang tanim. Allahu Akbar. Kaya ganun po tayo dapat sa ating mga kapatiran. Kapag tinuturuan natin sila, natuto na sila, marunong na sila sa Islam, wag na kayong makipag-debate. Wag nyo nang sisiraan yung bawat isa. Wag nyo nang iikisan sa harap ng Facebook ang kapwa mo Muslim. O kaya magbibidyo ka, kalahati sa iyo, kalahati sa mga binabatikos mo siya, subhanallah. Hindi ganun ang tagapagmana ng Islam. Pwede mo naman yan siya kausapin private lang kayo. Hindi i-public mo talaga. Anong purpose mo? Bakit ipapublic mo? Payuhan mo muna kapatid mo. Dapat magkaroon ka ng habag. Magkaroon ka ng pagmamalasakit. Kasi nga, siya rin ay bilang tagapagmana rin niya ng Islam. Allah. Isipin mo, ang Islam hindi lang yan para sa iyo, kapatid. Para po yan sa lahat. Sa mga nagtuturo, sa mga mangangaral, sa mga tagapag-anyaya sa katotohanan. Ganun ang Allah subhanahu wa ta'ala dito. Parang ikaw isang tanim. Ibig sabihin parang damo ka dito. Kaya dapat ganun. Kaya sa mga mga kapatid, sa mga pag-iisip natin, huwag kang magiging sakim. Ang iba kasi naging sakim sa kasikatan. Itong napakatinding sakit mo ito. Sakim ka sa kasikatan. Alam naman natin, kasangkapan niya ng Satanas. Gusto niya mailigaw ang tao sa tamang landas. Tapos ikaw nagpapauto ka dyan. Nagpapaloko ka sa Satanas. Ang mahal natin Propeta Salam nga tingnan nyo, binabala sa kanyang Quran. Siya na pa itinuturing sa panahon niya, siyang pinakamaalam sa lahat. Si Prophet Muhammad Salam, anong ginawa niya? Mayroong hadith dito. Sabi dito, inulat ni Abdullah bin Mas'ud na sinabi sa akin ng mahal nating Prophet Salam. Sabi niya, ikra alayya. Sabi niya, basahan mo nga ako. Basahan nga siya ng Quran. Basahan siya ng Quran. Kaya sabi ni Ibn Mas'ud,
O mensahero ng Allah, magbabasa ba ako sa iyo habang sa iyo naman ibinaba? Kanyang sinabi, oo. Kaya aking binasa ang sura An-Nisa hanggang sa makarating ako sa talatang ito. Kaya paano na lang kung dalhin namin sa bawat mamayan ang saksi at dalhin ka namin bilang saksi laban sa kanila. Kanyang sinabi ng Propeta sallallahu tama na. Kaya lumingon ako sa kanya habang kanyang dalawang mga mata ay lumuluha, ay sinalaysay ni Bukhari. Subhanallah, tingnan nyo, napakagandang dito, hadith na ito mga kapatid. Ang mahal natin Propeta sallallahu ganun din ang gusto niya kasi mayroon matututo ng Quran na magbasa rin sa kanya. Mayroon ding magpapaalala sa kanya. Rin yung propeta, nakakalimot din. Katulad din natin. Dapat ganun din po tayo. Kapag meron ka ng tinuturuan, dapat hayaan mo yan siya na matuto hanggang siya na mismo ang magbigay sa iyo ng payo. Dapat maging masaya ka na eh. Kasi ang tinuturuan mo, siya na po ang nagbibigay sa iyo ng paalala. Siya na po ang naghihimok sa iyo sa paggawa ng kabutihan. Hindi ikaw iba kasi sakim talaga sa kasikatan, subhanallah. Ayaw niya, gusto niya siya lang. Gusto niya siya lang lagi sa red carpet. Gusto niya siya lang sa harap ng microphone. Auzubillah. Meron pang hadith dito, inulat din ni Ibn Mas'ud na sinabi sa akin ng Propeta sallallahu basahin mo nga sa akin ang Quran, aking sinabi, paano ko babasahin ang Quran, isa iyo naman ito ibinaba. Katotohanan, gusto ko rin makarinig bukod pa sa akin. Isinalesya ni Bukhari. Yung mga kapatid, ganun na ganun din. Gusto ng Propeta sallallahu makarinig din sa iba. Ganun ang isip natin dapat mga kapatid. Kapag ikaw nagtuturo ng Quran, may natutunan na, dapat iano mo rin yan sila. Na sila magbasa, hindi ikaw lang lagi. Sakim ka talaga sa tinatawag na kasikatan. Auzubillah. Kaya huwag mong angkinin ang kaalaman sa iyo lamang sarili. Pagkus, ipamahagi mo ito. Sila kasi mga tagapagmana rin ng ating reliyong Islam. Kaya meron nga si Prophet Muhammad sa time niya, sabi dito, Ibn Abbas, radiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dakhala lakhala, fawada'tu lahu wadu'an. Qal man wada'aka hada, fa-ukhbira. Faqala alahuma fahkihu fid din. Sinabi sa hadith mga kapatid, na inulat ni Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, na pumasok ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa palikuran. Kaya't inilagay ko para sa kanya ang pangwudu. Kanyang sinabi, sino kaya ang naglagay nito? Kaya binalitaan siya. At saka kanyang sinabi, O Allah, ipaunawa mo po sa kanya ang relihiyon. Allahu Akbar. Tingnan niyo mga kapatid, kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam at si Ibn Abbas. Tinuturuan kasi ito ni Prophet Muhammad si Ibn Abbas. At pinagduduan niya, ipaunawa mo po sa kanya ang relihiyon. Ibig sabihin pala, ganun ang turing ng prahal natin Prophet Muhammad sa kanyang mga tagapagmana, sa kanyang mga disipulo. Pinagduduan ng mahal nating propeta. Dapat ganun po tayo mag-isip mga kapatid. Na hindi, idua ba ya Allah, ipaunawa mo lang sa akin. Subhanallah. Dapat ipaunawa sa lahat. Turuan mo yan sila, ya Allah. Ganun ang mahal nating propeta. So, dapat gawin natin talagang magandang huwaran si Prophet Muhammad sallallahu. Kasi nga, iba kasi gusto na siya lang talaga lagi. Gusto niya ang kanyang mga ideas, binabayaran. Gusto niya siya lang lagi. Yun ang pakitang tao na yan eh. Dating mo eh. Meron ka kasi pakinabang dyan. Hindi mo iniisip, meron pang kabilang buhay.
Kapag itinuruan mo yan sila, naging tagapagmana ng Islam, ginawa nilang Islam, meron ka ng reward dyan hanggang ikaw ilibing sa lupa. Na kahit nasa ilalim ka na ng lupa, patuloy na patuloy pa rin dumadagsa sa iyo ang tinatawag nating gantimpala mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya meron nga dito, kasi kailangan natin ito mga kapatid, na tayo, kailangan meron tayong tinuruan. Meron nga dito si Muawiyah radhiyallahu anhu. Sabi niya, ya ayuhan nasu ta'allamu innamal ilmu bitta'allum wal fiqhu bitafaqquh wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Sinabi ni Muawiyah mga kapatid, o mga sangkatauhan, mag-aral kayo ng kaalaman. Aralin ninyo ang kaalaman sapagkat ang kaalaman ay sa pamamagitan ng pag-aaral at ang pag-unawa ay sa pamamagitan ng pag-uunawa. Tingnan niyo, ang unawa makukuha kapag ikaw ay uunawain mo. Ibig sabihin, kailangan may mga guro na may magtuturo sa atin. Hindi sarili mo lang sikap. Hindi mali yun, maling pag-aaral yun. O kaya ka lang, wide reader ka lang, nagbabasa ka lang. Mali po yan kasi kaalaman dapat nakukuha yun sa mga guro. Matututo ka kasi sa kaalaman pati na rin ang pag-uugali ng iyong guro. Kaya din mga kapatid, step by step talaga. At sa Islam, ang mga tagapagmana ng kaalaman, hindi pwede yung kutsain. Bawal yung sa ating ginukutsa natin ang ating mga ulama. Kaya dapat maghunos dili ka talaga magsasalita ka ng masama sa kanila. O kaya, ibubulgar mo talaga sila sa publiko. Mali po yan. Meron ka sa time ni Prophet Muhammad Sallam, binabaan talaga ng Quran. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wag na kayong magdahilan. Wag na kayong magdahilan. Tunay na kayo'y nagtakwil pagmatapos ng inyong pananampalataya. Auzubillah. Alam nyo bakit ito ibinaba? Kasi nga may kwento dito mga kapatid. Ang kwento dito na inulat ni Muhammad bin Ka'ab al-Qurazi at iba pa. Sila ay sinabi ng isang lalaki mula sa mga mapagkunwari, mga munafikun. Sa palagay ko, kasi sa time na yun, ang mga maalam, iniwan ng mahal nating propeta doon sa pinaiwan niya. At sila lang lumakad. Kaya ang mga mapagkunwari, sinabi nila, sa palagay ko, ang mga mambabasa natin ng Quran ay walang iba kundi mga pinakagahaman sa atin sa ng tiyan. At pinakasinungaling sa atin ng dila. At pinakaduwag sa atin sa oras ng digmaan. Subhanallah. Ganun yung sinabi nila. Pinakagahaman sa tiyan, pinakasinungaling sa dila, at saka pinakaduwag. Kaya umabot yun sa propeta Muhammad SAW. Kaya dumating, ang tao na yun dumating sa propeta SAW habang paalis na siya. At nakasakay na sa kanyang kamilyo. At saka nagsabi itong mapagkunwari. Sabi niya, o mensahero ng Allah, tunay kami ay nagbibiruan lamang at naglalaro. Kaya sinabi ng propeta SAW, bumamit siya ng Quran, sabi niya, na sa Allah ba at sa kanyang mga tanda at sa kanyang mensahero kayo'y nanunuya? Hanggang sinabi mga kriminal, kaya ang kanyang paa ay dinudurog ang mga bato at hindi lumilingon ang mensahero sallallahu alaihi wasallam sa kanya na siya ay nasa ilalim na sinasakyan niyang kamilyo. Kaya dyan sa kwento na yung mga kapatid, subhanallah.
Kaya mag-ingat po tayo. Huwag natin kutsain mga tagapagmana ng Islam. Kapag mayroon ganun, dapat respetuhin mo yan sila. Kasi nga, iba kasi ang mga maalam kaysa mga palasamba lang. Ang kaalaman, ano pa yan eh? Equivalent ka ng isang maalam ay equivalent yan ng 1,000 mga tagasamba. Kasi iba tagasamba, sumasamba lang kay Allah pero hindi naman alam ang mga ginagawa nila. O kaya mga bid'a na parang ibang ginagawa. Kaya magkaiba po mga nag-aral, mga nagsulong kilay, natuto talaga sa mga ustad, o kaya sa mga ulama, natuto ng hadith, natuto ng Quran, hindi lang self-study, nakipagharap talaga sa guro. Inshallah, sana meron kayong napulot ang aral mga kapatid at ang kaalaman na tinuturo sa Islam, dapat kumapit sa inyo yan kasi nga balang araw ay kayo rin ang tatayo at magturo sa iba. Hanggang dito na lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.